ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. So, atong ibalik sa atong niaging speaker ang laing topic atong sugaton sa sigabong palakpak Brad Edgar Laugan sa iyang topic. Hello! Okay ba to? Ang ipalaan mo, huli ko. Ang tema na ito karoon, mga kalan ko ginilit. Ato na i-appeal sa gitawag ng apologetic seminar. Kaya naman, ito, kaya doon na yung mga iso na ito ng mga sa Manila. Kaya na ililip mo ka, baboy. Ha? Mga Sapadista. O niya, kaya ba Sapadista, no? Ning-adapt na po ni. Ning-adapt ni sa mga Judaism. Ang Judaism, moto ang karaang katauhan sa Diyos nito. O niya, dulas na yung gitawag o ritual. Matod pa sa Biblia, nga dulas na yung mga kalanon, mga mananap, kanilit nila kanon, o sa mga son. Dito sila sa Ehipto, pila katuig sila naulipon sa Ehipto. Ha? Ang katawan sa Diyos, naulipon ito sa Ehipto, pila katuig? 430 years. Pila to? 430 years. Ang ilang pagkaulipon dito sa Ehipto. Nianan mga tuiga. Ang Ehipto, mga pagano, wala sila ritual sa bawal sa mga pagkaon. Makaon nila ang tanda, gawas-was makahilok. Dito, mukaon sila gihalan sa mga Diyos-Diyos. Kung doon ay pagkaon na gihalan sa Diyos-Diyos, ilang mong kaon nun. Muna dito sa ito. Moto, baboy, mga awas na ito. Grabe, kinanaalang baboy ang mga Israelita sa ito. Kaya walang ibawal ito. Walang ibawal ito. Sa diha na ipagawas sila ni Moses, gikan sa Ehipto, doon ay boundary. Na ay boundary. Gihatag sa Ginoo. O sabi na boundary? Boundary ka na para dili magkahubilo o dili magkasandurot ang mga katauhan sa Diyos o ang mga pagano. Ang mga Hudiyo o dili Hudiyo gihatagan sa Ginoo boundary para dili matakdan ang mga Hudiyo sa mga dili Hudiyo. O sa may boundary? Utlanan. Ha? Utlanan. Utlanan. O sa maling utlanan? Dire. Boundary. Ang boundary nga gihimo sa Ginoo, doon ay kalanon. Kalanon nga gibawal. Mananap nga gibawal. Mao na ito boundary. Kayo way boundary sa kalanon, nay, bisan pag-unsay atong tinuuhan ay magkahinusan yung tradiha sa lamisa basta gutom mo na. Kaya ba ba na? Bisan pag-unsay atong tinuuhan basta gutom mo ta, magkanya-kanya ragitag kuha niya. Kinana, mga higala, gano'n mo na yung boundary. Para hindi mataktan ang katawan sa Diyos sa mga pagano. Hoy, ayaw mong kaon ani kay kining ni gikaon kini sa mga pagano. Oh. So, mara, o sa may boundary?
Doon na sila boundary, ritual o ilahang di mo mulapas. Diri sila, diri mo. Diha. O sa mga boundary, matod pa sa tuwan, kaya ay kay kasagaran ko sa mga pagano. Ang mga karne nga mga hilaw, kaon nila. Levitico, ay Genesis 9:4, sister. Levitico at Genesis 9:4. O sa nagingon, ayaw ninyo ang karne nga may dugo pa. 9:4? Oh. Ayaw ninyo ang karne nga may dugo pa. Ngayon, giingon ani. Kay ang mga pagano, katubag mo ito, Diyos dili niya katawan, maunay trabaho nila. Ilarang kilaw-kilaw ng karne na dugo. Busang kay kamo, kay ako ng katawan, ayaw mo panag-iyo nila. So, unang boundary. Ayaw mo kaon o karne nga may dugo. Pangabot pa sa bot, tarubag luto, isugba o tarong o pagkadugo, ibalik pa na, kay hilaw pa. Okay, ganda na ang unang boundary. Ikadawang boundary, Levitico, Kapitulo 10, versikulo 10. Iyon rin. Ilhanin niyo ang hinlo o dili hinlo. Kaya ang mga pagano, wala sila panggilanay sa mga pagano na hinlo o dili. Ano mo na? Ang himo sa Ginoo, pulso maayo. Genesis 1:24, ang tanang gihimo sa Dios maayo ang tanan, pero doon na iyang gihimo nga hugaw para nato. O sa matong mananapa, katong mananap nga naghugaw-hugaw siya gugalingon. Example, baboy. O sa may kinayas baboy? Mulunang sa lunangan. Iro. Mukaon sa iyang sinuka. So kana nga kay naiya sa mananap, kabautang mo ila na, naina po ning mananapa, hugawan na po ning mananapa, mukaon, maghugaw. Mukaon o hugaw sa tao. Iro. Wala nga, diha, ilhanin niyo ang hinlo o dili hinlo. Pero naapoy langin na paagi. Kini niya sa Levitico 11, 1-31. Gingon rin sa 7, Leviticus 11, versikulo 7, ito sa 7. Ayaw kamo pagkaon sa karne sa baboy, ni paghikap sa patayng lawas ni ini. Kay kung mukaon kamo ni ini, mahugaw kamo. Sa pagsulti sa Ginoo nini, kinsay nahugawan? Kinsay may nahugaw? Ang baboy o ang tao? Ha? Panginoon sa Ginoo, ayaw ka mo pagkaon sa karne sa baboy kay mahugaw kilianan kaninyo. Kinsay nahugaw? Ang tao. Ang baboy may dilihugaw. Walang mahugawi ang baboy. Unsay nahugawan sa Panginoon sa Ginoo? Ayaw mo pagkaon sa karne kay mahugaw ka mo? Ang tao. Ang konsensya sa tao nahugaw. Gihugawan sa Dios ang konsensya sa tao para dili mo kaon anang mananapa. Kay kanang mananapa, kanunay nang gikaon sa mga pagano, sa wabutuog Dios, ang dili ka mo kaon niya na, ang mahimo na sa boundary, tali sa pagano mo niyo, ayaw kaon niya na. Kinsa may nahugaw? Ang konsensya sa tao, mao'y nahugaw. Kung mo kayo ingon ba sa Ginoo, ito mo sa Ginoo? Ang ingon naman ang Ginoo, hugaw ni, hugaw ni. Muna nga itong konsensya, hugaw na ang baboy.
Ang mga Muslim, hugaw nila ang baboy. Ang mga Judaism, hugaw nila ang baboy. Ang mga Samanista, hugaw nila ang baboy. Kaya nang ingon ang Ginoo, hugaw kini alang kaninyo. Pero, kumusta? Ha? Kumusta man? Sa panahon ni Kristo, pag-abot ni Kristo, napabiling papaghugaw ang baboy? Wala na. Nga naman, niya sa Buhat, Kapitulo 11, sintigat to sa 9, sa diha nga diin, ipakita sa Ginoo, si San Pedro, sa tanan wala na magilang mahugaw. Nakita ni Pedro ang baboy, ang tanan wala na magilang mahugaw, nakita niya. Niingon ang Ginoo, hala Pedro, pag-ihaw o kaon. O sa ingon ni San Pedro, dili ko Ginoo kay sukan basukad wala ko magkakaon o magkamananap magilang mahugaw. O sa ingon Ginoo, ayaw na isipang mahugaw ang gihiluan na sa Dios. Kinsa may gihiluan? Katong nakita ni San Pedro nga mga mananap magilang mahugaw? O ang tao? Ang tao. O sa may nahiluan niya? Konsensya. Sakto ka. Sakto ka na yun. Sa diha sa Ginoo, hilo na kini alang kaninyo. Ang hiluan sa Ginoo, ang konsensya ni San Pedro. Kaya ang konsensya ni San Pedro na tumatay, hugaw man, kay huliyo man siya. Mula sa diha, galing ibakoy sa Ginoo. Kaya sa Ginoo, ayaw ka mong kaon din kay hugaw kini alang kaninyo. Gibakoy na po sa Ginoo. Hilo na kini alang kaninyo. Nahilo na po ang ato konsensya. Mara niingon diri sa Marcos City, 17 kato 19, makahimo na kamo pagkaon sa tanang karne, sa tanang putahe, sa tanang kalanon, makahimo na kamo pagkaon. Kay ang makahugaw sa tao, dili ang kalanon, kundi kadto mga pulong nga mugawa sa iyang bakba nga nagikan siya kasing-kasing mao'y makapahugaw sa tao. Okay. So nini, sa Buhat 11:7-9, gihinluan sa Dios ang konsensya sa tao o pinagi ini di na tabang panuko pagkaon og baboy kay limpyo naman ang baboy kay gihinluan naman sa Dios. Managingon diri sa Lucas Kapitulo 10:8, kaon kamo sa tanang gidulot diha kaninyo. Bisan asa kamo muabot nga balay, kung dapiton kamo sa pagkaon, kaon kamo sa tanang gidulot kaninyo. Pero ang mga Samanista wa makatuman ang istoryaha kay kung mabot sa tubay at karang humba, di pa sila mukaon. Ha? Wa sa katuman ini. Pero sa ingon rin sa unang Korinto 10:25, gato sa kayo, no? Masa nagingon? Makahimo na kamo pagkaon sa tanang karne gibaligya na sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Ano mo na? Kaya ang konsensya mo'y hinungdan na nahugaw to. Musa ayaw na pag-agad ang imong konsensya nga hugaw pa na. Kaya kung mag-agad ka sa imong konsensya nga hugaw pa ang baboy, nagpasabot ka na sa giyon ni San Pablo. Roma 14:2 ngadto sa 3, mahugaw lang ang kalanon niadtong adunay hugaw nga hulahuna. Unang Korinto 8:7, mahugaw lang ang mga kalanon niadtong adunay hugaw nga konsensya. Kung di ba ka? Musa hinuoy ang imong konsensya. Aron mahimong limpyo ang baboy. Kung hugaw pa ang konsensya, napabili paghugaw ang baboy, bisag kinuan na sa Ginoo, hugaw lang yapon ni ang baboy, nagpasabot, wa sa baboy ang problema. Asa ang problema? Naas konsensya sa tao, kaya mamutuo sa Ginoo.
ang Ginoo na nangiyon nga limpyuhin ang inyong konsensya. Tito 1:15, kanila nga dili putli, walay pagkaon o butang putli, kay hugaw man ang ilang huna-huna. So mga higala ko na ni Kristo, mga Katoliko, mangaon ka o baboy. Kisa ba di mo ka baboy eh? Ha? Kisa ba mo ka baboy? Isa ka kamot sa mga baboy? Ha? Tanan? Dili pwede ba yan? Kakaon ng baboy? Kaya mapaakal mo? Ha? Ang punto nila, makahilo at ang pagkaon sa baboy kung mag-ihaw. Panalingon si ang Ginoo, umihaw ka Pedro o kaon. So ang proseso, ihaw, lutoon, kaon. Wala siya. Wala. O, sunod ka nila sa Batista na rin. Ayaw mo, patok mo nila. Kaya gihilo ka na ba? Na ayaw yung sikulo itong hatag. Ito, tandaan mo mo? Okay. Karon, data sa gitawag og Lenten season. So kining Lenten season, doon ay panahon nga himawalan tao baboy, karne. Kining gitawag og fasting o puasa. Usa may puasa, usa may fasting para ninyo. Ang mga laing tinuhan, lahi ang ilang fasting. Huwag sila kaon. Dahil ang pastor na huwag kaon, 40 kaadlaw, makulang ipos. Kaya nanundong na Jesus, 40 kaadlaw, namatay siya. Kaya namatay, nahuktan siyang tubig. Ang iyang tinai, ning kuyos. Di ba pwede? Ang iyang ikalibang niya rin kami ha. Ito mo ba yun? Basta may tamo ni mo o magpasti kang ginanak. Wala pa mo. Si Kristo, tinood, wato mo kaon, huwag mo inom. Pero paano mo man mausa? Kaya Diyos mo siya. Kita, nalang tayo, Diyos na. Ayaw mo parundo. Ang pasti kang itulo sa itong simbahan, mao kini. Doon ay tulo. Usarak ka pulmel sa adlaw. Sa may pulmel? Sa may pulmel ninyo? Example, usag at buntag, usag kilo. Panyayon to, 2 ka kilo. Hapon, usag kilo. Nabuti ko sagot, usara ang daghan. Kuha mo, busog mo. Oo, usara. Usara ka kananan. Pwede magdugang o 2 ka snacks. Pwede ka mag-snacks na eh. Pwede. Pero, di parehas na dako sa full meal. Basta mag-snack na kung ka o ka na ang full meal nga usa ka po. Ang imong snack sa last 9, parehas na po kadagana sa full meal. Sa full meal. Ang alas 3, parehas na po sa full meal. So, wala naman nakapagpuasa. Okay? Walay sobra ang pagkaon taliwala sa kananan. Kinalang dilig yung magsubra. Kinalang hotdog ginalin mo. Yan ang tayo. Kanang imuhang diputan sa langisa. So kinsa man ang obligado nga magpuasa? Isip mga Katoliko. Magpuasa ta obligado Ash Wednesday o Good Friday. Basta to? Ash Wednesday, kanang Badles o Bernes Santo. Pila may edad na magpuasa? Obligado. Pila ang edad sa magpuasa? 18 at 59. Pila edad mo na eh? O kay problema? Ha? Kung 60 kaping ka, dili ka obligado magpuasa. Diba nila na eh? 58, kisa may 58.
Obligado pa ka na ha? Na magpuasa. 18 hangtod 59, obligado nga magpuasa. Pero doon gitawag og abstinence. O sa mga abstinence? Paglikay sa karne. Paglikay sa karne sa tanang adlong Biyernes sulod sa Lenten season. Tanang Biyernes, maglikay o karne mo na gitawag abstinence. Paglikay sa karne, o sa mga karne ha? Baboy, baka, manok, asawa. Diyan to eh. Diyan to eh. Nagkatawa. Di na pwede ba? Oy, 40 kadlaw. Di mo ha. Hindi ko pista to. Hindi ko ha. So, karne ha, etc. Basta mga karne. Pwede bukaon o isda. Isda, sipot, obligado. Panahon sa abstinence. Kaon ka, isda, mga sipot. Okay na. Wala, apel po na as Wednesday, Good Friday. Dili ka bukaon na. Wala, ang required mag-abstinence kay pila edad? Ha? Pila edad? Kanang obligado ka nga mag-abstinence sa matag adlong Biyernes dili ka mukaon o karne. Pila edad? 14 gadto sa 18. Okay niyo? 14 gadto sa 18 obligado ka nga mag-abstinence. 14 paubos dili. 14 paubos dili. Pero na kay gibati na kay sakit, dili ka obligado nga magpuasa. Kakuha niyo? Kung doon na kay sakit, sa imong lawas, hinumdayon masakit, makagsamot kay huwag kakakaon, ana, dili ka obligado nga magpuasa. Basta masakiton. Kung huwag kay sakit, okay rin mong lawas, apel ka sa obligado nga mag-fasting, obligado nga mag-abstain. So, muna teaching sa itong simbahan katoliko o hinaw ko nga nasabtan ninyo ning atong ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay unsay ka kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.